bili lang ako ng gamot para sa patol at upo. Good morning. Ito po yung Exalt 1/8 kaliit. Ganyan po kamahalang gamot ngayon. Gaano pa yung ganito kalalaki. Ito herbicide. Spray tayo sa sa madamong paligid. Hindi ko napansin guys, ang bilis lumipas ng araw, ng buwan. October 1 na pala ngayon, November, December, Pasko na. Ang bilis ng panahon, ang bilis nating magkaedad. Ganyan na po kaiksi ang buhay ng tao. Kaya kailangan make the most out of it. Tama ba yun? Hindi, kailangan enjoyin lang natin yung buhay. Kailangan lagi masaya. Although mayroon tayong struggle minsan, yung stress, pag-iisip, mahirap ding iwasan, pero kailangan wag masyado. Dahil doon tayo nakakakuha ng malubhang sakit. Ika nga laughter is the best medicine. Meron ako napanood sa YouTube na isang video. Gumawa sila ng isang karakter na cartoons, isang tao na bata, gumraduate ng college. Yung mga pangarap niya nasa harapan niya. Abot kamay lang niya pero hindi niya abot. Kumbaga malapit na. So, fast forward, yung pangarap niya, dun siya nakafocus. Pilit niyang hinahabol yung pangarap niya. Tapos lumipas ang taon, maraming taon, hanggang sa nagkaedad siya. Nung saktong maabot na niya yung mga pangarap niya, dead end na. Doon na siya sa libingan. Ito guys, yung ano na yung parang, sabi ko parang medyo tinamaan ako doon na. 'Di ba? Ang napakagandang aral nung ganun, yung parang nauubos yung panahon mo dito sa mundo, nauubos yung time, effort mo, lahat, buhay sa paghahabol ng pangarap. Hindi mo na i-enjoy yung buhay. Tapos nung saktong maabot mo na, saktong naabot na niya yung pangarap niya, nalaglag na siya dun sa libingan. Diba? Oo, nakuha niya yung pangarap niya. Pero sa tingin nyo guys, worth it yun? Ako nag-isip ako, basta hindi naman natin susukuan yung mga pangarap natin, pero wag natin kalimutan na maiksi ang buhay. Kailangan, gaya na sabi ko kanina, enjoy natin, make the most out of it. So bukas, pang 5 harvest natin, pang 6, 7, siguro yung pang 7, 8 hanggang 10. Baka dito tayo matulog, mag-overnight tayo dito, yung maramihan na. Ito pang 5 bukas, hindi pa yun ganong kalakas. Ang kalakasan niya na 8, 10 hanggang 15. Yan, 15 pitas. Ito yung babantayan natin sa patola araw-araw. Ayan,
sumabit siya, bumaluktot. Ang patola po kasi walang segunda yan, isang good, tapos yung mga baluktot reject na yon. Walang hindi kagaya ng ampalaya na may segunda. Ito pag bumaluktot reject na kaagad. Kung halimbawang 20 pesos per kilo, yung reject wala pa sa kalahati ang presyo. Kagaya nito guys, ito kagaya ko na hilig mo yung pagtatanim, makakita ka ng tinanim mo na ganyan namumunga na. Panalo na ako dun sa pakiramdam ko. Masarap na sa pakiramdam dahil masaya ako. Kaya pagka oras na ng harvest, talagang excited ako araw-araw. Hindi man tayo tumama ng ganong kalaking presyo, pero ang importante yung kumikita ng sapat tapos masaya ka. Yung kay Saldi siguro itong bandang 7 hanggang 10 makakapag halaw-halaw na rin tayo dyan. Yung mga bunga na yan pinapa-spray ko kay Henyo yung yung damo. To guys, yung ginagamit namin sa okra na pang damo. Kahit may tanim kang okra, sprayan mo, walang problema. Tsaka malamig siya sa lupa, hindi siya ganun ka harmful sa lupa. Mababasa naman natin sa label. Yan, interline, pwede nating spray mismo sa gulay para mamatay yung damo. Pinipili lang niya yung damo. So yan po yung ginagamit namin dyan. Kasi yan, ginras cutter namin yan, ilang araw pa lang, 4 days, 5 days, ganyan na kalaki. Yan ay damo. Ito yung dito kay Saldi, sa gawin dulo makapal na, kapal na sila Ayan na yung bunga na yan na sila. Ayan, mabilis lang yan, 5 days malaki na yan, or 4 days. Ayan, mga bungang puno, bungang puno. Ayan na po sila, malapit na. Siguro makakasampung pitas tayo sa patola dito, mag-i-start na tayo. Medyo matagal lang talaga yung upo. Yo! Walang check valve yung makina kaya ganyan tumutunog, bumabalik yung tubig sa ilalim. Kain tayo. Ahay, tunay na sampalok yan. Pangat na tilapia. Tinitingnan ko to kung pwede nang ulitin sa power tiller, medyo basa pa. Bukas siguro or sa makalawa pagka naarawan pa ng maghapon. Ito pa yung isang guys, isang pagsubok sa mga farmer. Mapatapos man natin yung tag-ulan, darating yung actually nandyan na yung hanging amihan. Yan po yung magiging sagabal sa ating mga tanim, dahil malakas ang hanging amihan, nabubugbog yung tanim. Kung minsan cause pa yan ng pagbagsak ng balag.
So mag-i-struggle pa rin tayo kahit na wala na yung tag-ulan, pero hindi na ganun ka hirap kagaya ng tag-ulan. Madali na tayo makapagparami ng tanim. At yung mga experience natin na yun ang magtuturo sa atin kung paano diskarte ang gagawin natin. At ito na yung papaya. Ano na sila, 11 days, 11 day old sila. Pwede na ulit lagyan ng ano yan, complete fertilizer. Tinanim namin yan, halos ganyan kataas. So tumaas na siya ng mga 2 to 3 inches sa loob ng almost 2 weeks. Ayan. Ang kalaban lang natin dyan yung yung malakas na hangin, tulad yan yung hangin amihan. Alam naman natin yung papaya napaka buhay ng puno niyan, hindi siya ganun katibay sa hangin, lalo na pag may bunga ng ganyan, madali siyang mabuwal. Gaya niyan, tinukuran lang namin, no? Ano lang naman yan, pang suporta natin so sakasakali kung may mapipitas tayo, kahit yung panggastos lang sa araw-araw makukuha natin dito. Imagine nyo guys, isang puno, ito isang puno, ano to, 10 months old na to. Marami na kami nakuha dito. Ayan, average na lang natin sa 3 kilo sa isang puno. Halos 200 puno yung tinanim natin, di ba? So marami-rami din. At yung pang araw-araw lang na gamit, makukuha natin pang ulam, pambili ng gamot, pataba. Ayan. Pagdating ng Tag-Araw, ilang buwan na lang guys, isang buwan, mahigit isang buwan, hopefully mapuno na ng gulay yan. Lalo na ito basal to sa ampalaya. Gusto ko talaga ampalaya. Kahit doon sa farm 1 gagayak na rin natin yun, pero mahuhuli yun sa farm 1 kasi dumadating yung tubig ng irrigation doon ng minsan December, dumarating pa siya. So December pwede na tayong maggayak doon, pero bandang katapusan tayo magtatanim. Mauuna to. Tapos ito guys, lalagyan din natin ng ano yan, kapalit. Susulitin natin yung ilang buwan nating nalalabi dito sa farm 2. Pero palagay ko magre-renew pa akong 1 year dito kasi ito basal to. Natayuan natin ng balag, kailangan maisulit natin yung balag ng 3 cropping bago tayo, although tumama ka man sa isang cropping, pero syempre kailangan isulit mo pa rin, sayang dahil malaki din ang puhunan ng balag. And di ba baba sa ano yan, 60k 50k mga ganon sa balag lang. So harvest ulit tayo bukas, yung pang 5. Ano, bukas pang harvest na yan. Sana maka 20 na tayo, 20 bundles, 200 kilos. Okay na guys, ito lang ang spray natin, yung pagitan na to. Pero yung gilid na yan,
walang spray yan kasi ano, nandyan na yung ugat nyan, posibleng nandyan na yung ugat nyan. So magtsatsaga na lang tayo mag grass cutter dyan. Hopefully tumalab na siya bago maulanan. Yan, kagaya nyan guys, ano na yan, dahil hindi siya nakasabit, hindi siya nakahang, baluktot, reject na yan. Pero kung hindi ka maselan, pangluto lang, pwede pa yan. Pero syempre pag dadalhin sa mga ano yan, sa market at yung mga consumer, syempre pipiliin nila yung diretso na maganda. Pwede na to bukas. So sana tuloy-tuloy. Ang expected ko lang dito kalakasan, kahit ano lang 500 kilos, kalahating tonelada. Pero sabi ni Saldi, pag ito napaganda ng magandang alaga, tuloy-tuloy, kaya nito yung 800 kilos, 80 bundles. Pag ito naka 1 tons, amazing. Hindi natin masasabi. Minsan kagaya nitong ampalaya niya, 4 na lata lang mahigit, naka ano yun, 1 tonelada, 300 kilo. Ito lang balag na to. So sana makuha natin yung kahit yung 500 lang guys. Masaya na ako. Every 2 days, every other day meron kang 500 kilos, panalo na tayo doon. Wag lang bababa sa 10 or 15 yung per kilo. Nga pala guys, wala kayong napapansin sa gym squad, pagka nandyan ako, parang limitado yung kakulitan nila. Nahihiya sila sa akin. Tulad kahapon, pumunta ako sa pina-check up namin si Leah, ang kukulit nila. So yun ang napansin ko, pagka kasama nila ako, parang nahiya silang magkulit-kulit, nahiya silang, basta katulad ng ginagawa nila kahapon, masaya. So parang naisip ko, maganda kung kagaya ng dati, iniiwan ko sa kanila yung isang camera, para kung sakaling meron akong lakad, meron akong pupuntahan, makita nyo yung kakulitan nila, yung ganda ng samahan nila. So ganun ulit ang gagawin natin. Natigil lang kasi yun dahil naglulo ko tong binili kong bagong camera ng Ace Pro, pero ngayon natutunan ko na kung paano gamitin. So bibigay ko yung isang GoPro sa kanila para maganda yung ano natin, yung content natin, makita nyo yung natural na kakulitan ng Gym Squad. Tinatanong ko nga sila kanina, sabi ko bakit pag nandyan ako hindi kayo makulit, matawa lang sila. Hindi guys, andun yung ano andun yung respeto nila sa akin. Ramdam ko yun, kaya ganun na lang gagawin natin. So that's it. Ito muna yung vlog natin ngayong araw. At pwede na po kayong mag skip. Kukuhanan ko lang yung pag-uwi ko, para kung sakaling may interesado, makita nyo yung daan pauwi sa amin. At kung hindi man, bye bye na. Sayjen, maraming salamat. Check natin, alas 4. Maaga tayo uwi dahil maaga tayo lulusong bukas.